ikalawang linggo ng pananambahan po natin sa buwan ng Pebrero. Hindi ko pong tumayo po ang bawat isa, tayo po muna ay manalangin. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, nakatastasan sa lahat, Panginoon naming banal, na siya naming manlilikha. Kaya po ang gumawa ng langit at ng lupa, Panginoon. Papuri at parangal ang aming pong iniaalay sa inyo, Panginoon Diyos, sapagkat karapat-dapat lamang po kayong parangalan at sambahin ng inyong mga anak. Panginoon Diyos, kami po ay lumalapit po ng may pagpapakumbaba, Panginoon Diyos, sa inyong trono ng inyong biyaya, Panginoon. Sa oras na ito, kami po humihingi ng pagpapatawad, O Diyos, ng inyong habag. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nagawa naming kasalanan, karumihan, Panginoon. Dalangin po namin ang banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo, ang siyang maglinis po sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, na kami inyong patawarin sapagkat madalas kami po ay hindi nakasusunod sa inyo pong kalooban. Patawad po, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, sa araw na ito kami po ay malayang makakalapit sa trono po ng inyong biyaya upang maghandog ng mga papuri at pagsamba. Dinadalangin po namin, O Diyos, na gawin niyo po kaming karapat-dapat, Panginoon, upang makapanambahan sa inyo. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isang linggo na kung saan kami po ay inyo pong tinutulungan sa aming buhay. Makaraos po kami ng maayos. Salamat sa mga binibigay niyo pong kalakasan sa bawat isa. Kalakasang espiritual, Panginoon, upang patuloy po kaming makalakad sa inyong kalooban. Salamat sa mga pagkain na ipinagkakalob niyo sa amin. Sa trabaho, Diyos, kalakasan, katawan, inyo pong pinagkakaloob. Maraming salamat sapagkat patuloy po, Diyos, ang inyong biyaya ay sumasagana po sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapagaling ninyo sa bawat karamdaman, O Diyos. Salamat po at parati niyo pong dinidinig ang aming mga panalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat mayroon po kaming pribilehiyo, O Diyos, kalayaan na makapanambahan muli. Salamat po sa pagkakataong ito ng bawat isa ay makapaghahandog po sa inyo ng pagpupuri at pagsamba. O Diyos, dinadalangin po namin sa inyo ang aming mga kapatiran na wala pa sa aming piling. Dalangin po namin, makaingatan niyo po sila sa pagpunta nila po sa bahay-sambahang ito. Idinadalangin po namin, O Diyos, ang bawat isa. Naway pakapuspusin ninyo banal na Espiritu, Panginoon, upang makatamo kami ng pagpapalang espiritual sa araw na ito, Panginoon. Dinadalangin namin, O Diyos, ang mensahe na inyo pong ipaabot sa amin. Nawa ito ay magtuwid sa aming mga kalikuan, Panginoon. At magturo sa amin na sundin ang inyong kalooban, ang inyong nais sa aming buhay, Panginoon. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang mensahe ito po ay maunawaan namin. Dalangin po namin ng banal na Espiritu. Siya pong magbigay ng liwanag sa amin, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon Diyos, ang mensahero inyo pong gagamitin. Naway pakapuspusin niyo siya ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, upang ang kaluwalhatian niyo lamang po ang mahayag sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat ang bawat isa po ay may kalayaang makapanambahan. Dalangin po namin, O Diyos, tanggapin niyo po ang aming mga papuri at pagsamba sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang pananambahan ngayong araw nito, maghapon po, Panginoon.
Ang lahat po ng ito'y aming itinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Makot po na po ang bawat isa, tayo po'y umawit. Buksan po ninyo yung mga songbooks sa song number 36. Page number 36, ay itong mga hymnal, Fairest Lord Jesus. Fairest Lord Jesus, on the first stanza, sing. Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, O thou of God and man the Son, thee will I cherish, thee will I honor, thou my soul's glory, joy, and crown. Fairer are the meadows, fair still the woodlands, rolling in the blooming garb of spring. Jesus is fairer, Jesus is purer, who makes the woeful heart to sing. Last stanza. There is the sunshine, fair still the moonlight, and all the twinkling starry host. Jesus shine brighter, Jesus shine purer than all the angels can boast. Amen. Isa pa pong awitin sa song number 163. Turn your hymnals on song number 63, 163, Blessed Assurance. Blessed Assurance. On the first stanza, sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song.
sa Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po tumayong lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tawagin po natin si Brother Kervin. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Buksan po natin ating mga Biblia para sa pagbasa ng banal na kasulatan ng ating Panginoon Diyos. Buksan po natin sa mga Kawikaan, Kabanata 17. Proverbs chapter 17. Kung yun pong nasumpungan, basahin po natin ang buong kabanata. Mga Kawikaan, Kabanata 17, talatang 1, sundan niyo po ako ng tahimik. Mas mabuti ang durog na tinapay, na may kapayapaan at katahimikan, kaysa isang bahay na puno ng pagkain, ngunit pinaghaharian ng kaguluhan. Ang matalinong alipin ay mamamahala sa isang nakahihiyang anak, at makakaparte ng mana na tulad ng isang kapatid. Ang dalisayan ay sa pilak at ang pugon ay sa ginto. Ngunit ang Panginoon ang sumusubok sa puso. Ang masamang tao'y nakikinig sa mga labing masama. Ang isang sinungaling ay nagbibigay pansin sa masamang dila. Siyang humahamak sa dukha ay nagpapawalang halaga sa lumikha sa kanya. Sino mang nagtatawa sa kapahamakan ay di makaiiwas sa parusa. Ang mga apo ay putong na korona ng matatanda, at ang mga magulang ay karangalan ng mga anak. Ang mga labing mapagmataas ay di angkop sa isang mangmang. Lalo naman ang mga labing sinungaling sa isang pamunuan. Ang suhol ay panggayuma ng nagbibigay nito. Nagtatagumpay siya saan man magtungo. Siyang nagtatakip sa isang pagkakasala ay nagpupunla ng pag-ibig. Ngunit ang laging bumabanggit nito ay nagpapahiwalay sa magkaibigang matalik. Sa taong may unawa ay sapat ang isang saway, higit pa sa 100 palo sa isang mangmang. Ang tanging hangarin ng masama ay ang maghimagsik. Isang pinunong walang habag ang susuguin laban sa kanya. Mabuti pang masalubong mo ang isang oso na ang mga anak ay ninakaw, kaysa salubungin ang isang hangal sa kanyang kamangmangan. Kapag kasamaan ang ibabayad sa kabutihan, ang kasama ay hindi mawawala sa kanyang tahanan. Parang pagsira sa imbakan ng tubig ang pagsisimula ng away. Kaya iwasan na ito bago pa masimulan. Ang pagpapalaya sa nagkasala ay ang pagpaparusa sa walang kasalanan. Sa gawaing ito
ang Panginoon ay nasusuklam. Anong kabuluhan ng salapi sa kamay ng isang mangmang? Yamang wala siyang hangad na magkamit ng karunungan. Sa lahat ng panahon, umiibig ang isang kaibigan, at ang isang kapatid ay ipinanganak para tumugon sa panahon ng kagipitan. Ang taong walang sapat na pagpapasya ay nagtataas ng mga kamay bilang pangako at naglalagay ng panagot sa kanyang kapwa. Siyang mahilig sa away ay umiibig sa kasalanan, at ang nagtatayo ng mataas na tarangkahan ay nag-aanyaya ng kapahamakan. Ang taong may masamang puso ay hindi uunlad. Siya na may magdarayang dila ay mapapahamak. Ang pagkakaroon ng anak na mangmang ay nagdudulot ng kapighatian. Walang kagalakan ang ama ng isang mangmang. Ang masayang puso ay mabuting gamot. Ngunit ang lupaypay na diwa ay tumutuyo sa mga buto. Ang masamang tao'y lihim na tumatanggap ng suhol upang baluktutin ang takbo ng katarungan. Ang karunungay hindi iniiwan ng tingin ng may unawa. Ngunit ang mga mata ng mangmang ay naglalaglag sa mga dulo ng lupa. Ang mangmang na anak ay nagdadala ng kalungkutan sa kanyang ama at nagdudulot ng kapaitan sa kanyang ina. Hindi tamang parusahan ang taong walang kasalanan o hagupitin ang mga pinuno dahil sa kanilang katapatan. Ang taong may talino ay maingat manalita, at higit na maganda ang ugali ng taong may unawa. Talatang 28. Ang mangmang na tahimik ay aakalaing matalino, at ituturing na may uunawa kung pipigilin ang dila nito. Pagpalain ng pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Ihandog po natin ating mga ikapo at mga kaloob. Tawagin po natin si Brad Yundel para po sa Orator Prayer. Tayo ay manalangin ang panalangin po ng paghandog ng ating gapo at mga kaloob sa tunay na Iglesia Italio po ng ating Panginoong sa Kristo. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel na magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon ng kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kalulatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Sapagkat lahat na nanga sa langit at nanga sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas sa Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at iyong din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw nagpupuno sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami inapasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong malawalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusa makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay niyo sa amin, sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo.
Alam namin, aming Diyos, na iyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimpot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At tubos kami nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa namong ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hamon mula sa libro ng unang Kronika, Kapitulo 29, versikulo 10 hanggang 18. Salamat po, maupo na po ang lahat para po sa ating huling awitin bago po ang pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga songbooks sa song number 241. Song number 241. My Father watches over me. I trust in God. On the first stanza, sing. I trust in God wherever I may be, upon the land or on the rolling sea. For come what may, from day to day, my heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me. On mountain bleak or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. Second stanza. He makes the rose an object of His care. He guides the eagle through the pathless air, and surely He remember me. My heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me. On mountain bleak or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. I trust in God, for in the lion's den, on the battlefield or in the prison pen, through praise or blame, through flood or flame, my heavenly Father watches over me. I trust in God, I know He cares for me. On mountain bleak or on the stormy sea, though billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. Last stanza. The valley may be dark, the shadows deep, but oh, the shepherd guards His lonely sheep, and through the gloom He leads me home.
natin ang ating pastor sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Muli po natin buksan ang ating po mga Bible. Tumay po tayo. Buksan po natin sa 1 Samuel chapter 15. Unang Samuel, Kapitulo 15. First Samuel chapter 15. Talatang 29. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan sa Tagalog. At ang lakas ng Israel naman ay hindi magbubulaan o magsisisi man, sapagkat siya'y hindi isang tao na magsisisi. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salitang binasa. Tayo po ay manalangin, tayo po ay magsiluhod. Panginoong Diyos, makapangyarihang dakila sa lahat, banal at kataas-taasan, lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, pasasalamat, parangal ay sumainyo magpakailan-kailanman. Dalangin po namin, O Diyos, na ang pananambang ito ay maging katanggap-tanggap sa inyo at kalugod-lugod. Ibuhos niyo sa amin ang iyong pagpapalang espiritual. Patnubayan niyo po kami sa pagtunghay namin muli ng iyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan. Maintindihan po namin ang iyong kalooban para sa aming buhay, ang inyo po mga dealings, ang inyo po mga gawa. Huwag kaming maging mga mangmang, kundi nakakaunawa sa mga bagay na ito. Patawad sa aming mga kasalanan at kami po inyong bagabagin. Pagpalain niyo po ang mensahe, gamitin niyo po sa anumang layunin nais niyo po. At pagpalain niyo yung lahat ng mga makikinig at ang iyong tagapagpahayag. Lahat para sa iyong kapuri at kaluwalhatian. Sa banal na pangalan ng Panginoon Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Makakaupo na po kayo. Sa King James Version, ganito ang sabi. And the strength of Israel will not lie nor repent, for he is not a man that he should repent. Ito po ay sinabi ni Samuel kay Haring Saul. Si Haring Saul ay ginawang hari ng bayang Israel, pero hindi siya sumunod sa utos ng Panginoon. Kanyang nireject ang salita ng Panginoon at ang kanyang utos. Kung kaya dahil po sa kanyang pagsuway, itinakwil niya ang salita ng Panginoon, kaya itinakwil din siya ng Panginoon upang hindi na maging hari sa Israel. At dahil dyan, hindi na magbabago ang pasya ng Diyos. Sabi ni Samuel, ang lakas ng Israel ay hindi magbubulaan o magsisisi man, sapagkat siya hindi isang tao na magsisisi. Ang Diyos ay hindi nagbabago at kailanman hindi ho siya magbabago. Hindi po niya kailangan magbago. Hindi po siya katulad ng tao na nagbabago at kailangan magbago. Muli ang sabi nga ng yumaong Arthur W. Pink, God cannot change for the better, for He is already perfect. And being perfect, God cannot change for the worse. Ang Diyos po ay sovereign God. Siya po ay all-powerful, o yung tinatawag na Almighty. Siya din po ay all-wise, omniscient. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay tama. Wala hong pagkakamali, kung kaya't wala ho siyang kailangang baguhin. Ang nagbabago po sa Diyos ay yung kanyang governmental ways or dealings sa kanyang rational creatures. Ang mga tao po ang nagbabago, hindi po ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi lamang po sovereign, kundi ang Diyos din po ay righteous. At dahil dyan, ang righteousness ng Diyos, ang siyang kumukontrol sa lahat ng kanyang pakikitungo sa mga anak ng tao. Ang kanyang righteousness, ang siyang nagre-require sa Diyos na parusahan ang kasamaan at gantimpalaan ang kabutihan. Ganon din naman,
God deals with men according to their conduct. Kung ang conduct ng mga tao, lalo na ng mga anak ng Diyos, ay pleasing to God, then God will be delighted to bless them. But if the conduct is displeasing to the Lord, then sisimangot po ang providence ng Panginoon sa kanila. Ganon din naman, pinapahintulot ng Diyos na kung ano man ang itinanim ng tao ay kanilang aanihin. Kung ano ang itanim ng tao, siya niyang aanihin. Meron pong takdang panahon na aanihin ng tao ang kanyang itinanim at hindi ho siya makakatakas po doon. Pahintulot ng Diyos na anihin ng taong yon yung kanyang, ano man ang kanyang itinanim. At ganun din, God acts according to His rules and law. Pinagpapala niya ang masunurin at pinarusahan niya ang suwain. Pero parang merong seemingly contradiction ang nakikita sa Bible. At dito po tayo huminto last Sunday, kaya ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Tungayan po natin ang ilan sa mga animoy o tila kontradiksyon patungkol sa atin pong ipinapaliwanag. Sa Numbers chapter 23 verse 19, ganito po ang sabi. Numbers chapter 23 verse 19 patungkol sa Diyos. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? So narito ang kapahayagan patungkol sa katangian ng Diyos na hindi siya nagbabago, hindi pabago ang kanyang pag-iisip. Kung ano ang kanyang sinabi, siya niyang gagawin. Kung ano ang kanyang sinalita, ay siya niyang isasagawa. At kanina, tinignan din natin ang ating teksto. Batay din po yan sa 1 Samuel chapter 15 verse 29. Now, in Malachi chapter 3 verse 6, ay nakasad po doon na ang Diyos ay hindi ho nagsisisi. Basahin po natin, God changes not. Malachi chapter 3 verse 9. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan. I'm sorry, Malachi 3:6, 9 ang binabasa ko. Verse 6, Malachi 3:6. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos. I, the Lord, changeth not. Now, the word repent, sa mga nabasa natin o nagsisisi, ang ibig sabihin ay magbuntong hininga. That is to breathe strongly. So by implication, ang ibig sabihin niyan ay to be sorry. To be sorry. So ang Diyos ay He doesn't feel any remorse or sorry for what He says and what He do. Or what He does. Kaya lang, meron pong mga verses sa Bible na parang contradiction. For example, in Genesis chapter 9 o chapter 6. In Genesis chapter 6. Punta tayo sa Genesis chapter 6. Dito po sa talatang 5. At nakita ng Panginoon, nung time na yon ni Noah, nakita ng Panginoon na mabigat ang kasama ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Nilikha ng Diyos lahat ng bagay sa mundong ito na mabuti, walang masama. Kaya lamang nung ang tao'y nalaglag sa kasalanan, ay lahat na ay naging masama, nakurap. At dahil diyan, tingnan niyo po ang reaction ng Diyos sa verse 6. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. So parang contradiction doon sa mga binasa natin, ang sabi ang Diyos ay hindi nagsisisi, pero dito ay nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao. He felt sorry. Something like that. Again, in Jonah chapter 3 verse 10, ito yung ating tinalakay last Sunday. In Jonah chapter 3 verse 10, nung
ang mga mamamayan ng Ninive ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan dahil sila'y parurusahan ng Diyos eh. At binigyan sila ng warning ni Jonah at nakinig naman sila, nagpakumbaba sila, nagfasting sila, nanalangin sila sa Diyos at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan. Hindi na itinuloy ng Diyos yung kanyang banta laban sa mga mamamayan ng Ninive. At ang sabi dito sa chapter 3 verse 10, at nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. So ang Diyos ba nagbabago? Hindi po. Ang nagbago, yung dealings. The governmental ways or dealings of God. In this sense, God only exercises His righteousness. Alangan namang parusahan niya ito, nagsisi na nga Diba? Dahil sila nagsisi, narapat lamang na sila ay patawarin ng Diyos at huwag nang ituloy yung kanyang banta. Na yun naman talaga ang nais ng Diyos. So hindi po ang Diyos ay nagbago ng kanyang isipan, kundi at this point of time, kanya pong in-exercise yung kanyang pakikitungo sa mga tao. Na kung ang tao po ay siyempre susunod sa Diyos, edi pagpapalain sila ng Diyos. At pagka hindi naman sumunod, ay parurusahan sila ng Diyos. So yun pong ibig sabihin ng ang righteousness ng Diyos ang siyang kumukontrol sa lahat ng kanyang pakikitungo sa mga anak ng tao. At sila ay tinatrato ng Diyos ayon sa kanilang asal. Isa pang halimbawa, makikita natin sa Jeremiah chapter 25. Another example mga kapatid. Sa Jeremiah chapter 25, sa talatang 8, ang Huda ay nagkasala sa Diyos. Hindi ho nila dininig ang salita ng Panginoon. Sinuway nila ang mga kautusan ng Diyos sa kanila. Kaya ang sabi sa talatang 8, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga ukbo, sapagkat hindi ninyo dininig ang aking mga salita, ano gagawin ng Diyos? Paparusahan niya ang mga mamamayan ng Huda. Papaano? Verse 9, narito ako'y magsusugo at kukunin ko ang lahat na angkan sa hilagaan, north. Sabi ng Panginoon, at ako'y magsusugo kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia na aking lingkod, at aking dadalhin sila laban sa lupain ito, at laban sa mga nananahan dito, at laban sa lahat ng bansang ito sa palibot. At aking lubos, ito na ang hatol, nalilipulin sila at gagawin ko silang katigilan at kasutsutan at mga walang hanggang kagibaan. Bukod dito'y aalisin ko sa kanila ang tinig ng kalayawan at ang tinig ng kasayahan, ang tinig ng kasintang lalaki at ang tinig ng kasintang babae, ang tunog ng mga batong gilingan at ang liwanag ng ilawan. Sa madaling salita, tapos na ang kanilang maliligayang araw. At ang buong lupain, verse 11, at ang buong lupain ito ay magiging sira at katigilan, at ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari sa Babylonia na 70 taon. So dito nakita natin, God dealt with them according to their conduct. Dahil sila po ay unrighteous, ang Diyos ay righteous, hindi ho niya pahintulutan na ang righteousness ay mamayani. Paparusahan niya ang mga gumagawa ng kalikuan. At gagamitin niya ang Babylon. Parurusahan ng Diyos ang Israel sa pamagitan ng isa ring bansa. Masama ring bansa. Makita natin ang Diyos gumagamit ng isang masamang bansa para parusahan ang isa ring masamang bansa. Liwanag yan. At binanggit pa niya, no?
si Nebuchadnezzar. Napansin nyo, tinawag niyang aking lingkod. My servant. Now si Nebuchadnezzar ba ay mabuting hari? Hindi po. Napakasama niyang hari. Wala siyang nalalamang anumang awa, napakalupit niya. Kaya tamang-tama na siyang gagamitin ng Diyos bilang panghataw laban sa mga mamamayan ng Juda. So yan po yung plano ng Diyos. Yan po yung nasa kanyang panukala. Kailangan niyang gawin yan para ma-meet ang justice at para sa kaluwalhatian ng kabanalan at katuwiran ng Diyos. At yan pong nangyari. No? For 70 years, ang Israel po ay nakubkob ng Babylonia. Pero, pagkatapos nun, ano ang susunod? Ano mangyayari? Sinabi din ng Panginoon kung anong susunod. Verse 12. At mangyayari pagkaganap ng 70 taon na aking parurusahan ang hari sa Babylonia. After 70 years, paparusahan naman niya ang hari sa Babylonia. At ang bansang yaon, sabi ng Panginoon, dahil sa kanyang kasamaan at ang lupain ng mga Kaldeo at aking gagawing sira magpakailanman. Unawain natin. God decreed and ordained all that come to pass bilang sovereign God. Pero hindi po siya kailanman gumagawa ng kasalanan. Dinikri niya na si Nebuchadnezzar na isang masamang hari ang magpaparusa sa bayang Israel. Pero hindi ibig sabihin mga kapatid na ginawa ng Diyos si Nebuchadnezzar na masama. Hindi ho. Ang Diyos ho hindi ho masama. Hindi ho siya pinanggagalingan ng anumang kasamaan. Ang Diyos po ay mabuti. God is good. At lahat ng kabutihan ang gagaling po sa Diyos. Now, bagamat dinikri ng Diyos nagagamitin niya ang Babylonia at si Nebuchadnezzar ay itinuring ang servant na gagamitin para parusahan ang Israel o ang Huda, pero hindi ho siya kailanman gumagawa ng kasalanan. Ni hindi ho siya sumasang-ayon sa kasalanan. Ni hindi po siya nalulugod sa kasalanan. Sabi ni David sa Psalm 5:4 na ikaw ay hindi Diyos na nalulugod sa kasamaan, ni ang kasamaan ay hindi tatahan sa iyo. So pinagsasama ng kasulatan ang dalawang katotohanan ito na walang embarrassment. Ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay. Kabilang ang kasamaan ng tao. At ang Diyos ay dalisay sa moral. Itinatakda po ng Diyos ang kasamaan o itinakda po ng Diyos ang kasamaan nang hindi ho siya nagiging masama. Bagamat pinahintulutan ng Diyos ang kasama na mangyari, pero hindi po nangangahulugan na siya po ang author ng kasamaan at natutuwa siya sa mga kasamaang nangyayari. Bakit? Dahil ang Diyos ay banal at ang Diyos ay matuwid. Ang dapat natin intindihin mga kapatid, sa decree ng Panginoon ay Kanya lamang itinakda yung mga mangyayari. Okay? Pero hindi lahat ng mga mangyayari, lalo na pagdating sa kasamaan, siya mismo gagawa. Tulad po ni Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar ay likas ng masama. Hindi siya ginawa ng Diyos na masama. At hindi rin po dahil para mangyari yung kanyang decree na lipulin ang lahat ng mga bansa, pati Huda, inutusan siya ng Diyos na gawin yon. Hindi ho. Nasa puso na ho yun ni Nebuchadnezzar. Matagal na ho niyang nilulupig ang mga bansa. At marami pa siya kung gusto niya na lupigin ang marami pang mga bansa
At this time, ang lulupigin ay Israel. Naunawan niyo po mga kapatid. Another thing na kailangan nating maunawaan ay yung responsibility at accountability ng tao. Bagamat dinikri ng Diyos ang isang event o pangyayari, pero hindi po nangangahulugan ng tao po ay morally excused. Katulad po sa kaso ni Nebuchadnezzar, papanagutin pa rin ng Diyos si Nebuchadnezzar. Bakit? Dahil ginawa niya ang krimen at kasamaan ayon sa kanyang sariling kalooban at kagustuhan. Pansin niyo po ang sinabi ho dito sa talatang 12. Basahin natin muli. At mangyayari pagkaganap ng 70 taon na aking parurusahan ng hari sa Babylonia. Kasi baka magtaka kayo, ginamit pala ng Diyos si Nebuchadnezzar, tinawag pa nga niyang servant. Bakit niya parurusahan? Yaon. Kasi sabi ho dito, parurusahan ang hari sa Babylonia at ang bansang yaon, sabi ng Panginoon, dahil sa kanyang kasamaan. Unawan po natin. Tinrato lang ng Diyos si Nebuchadnezzar ayon sa kanyang kasamaan. Ayon sa kanyang kandak. At ano kanyang kandak? Masama siya. Verse 13, at aking gaganapin sa lupaing yaon ang lahat na aking sinalita laban doon. Lahat ng nakasulat sa aklat na ito na inihula ni Jeremias laban sa lahat na bansa. Yan po yung example na sinasabi nating ine-exercise ng Panginoon ng kanyang righteousness. Now, balik po tayo. Balik tayo sa talatang 12 na basa natin. Tingnan niyo po talatang 14. Sapagkat maraming bansa at mga dakilang hari ay paglilingkuran nila nga, at gagantihan ko sila ayon sa kanilang mga kilos at ayon sa gawa ng kanilang mga kamay. Patas ba ang Diyos? Fair ba siya? Is He a just God? Pabago-bago ba ang Diyos? Hindi ho. Ang nabago yung governmental ways ng Diyos. Ang nabago yung governmental dealings dahil ang nagbago po ay yung mga tao. Hindi yung Diyos. Consistent ang Diyos sa kanyang character, sa kanyang attribute. Ang Diyos po ang nagro-rule over. Kahit sa pinakamadalim na gawain. Pero ang responsibilidad ng tao ay nananatiling intact. Kapag ang tao po ay gumagawa ng kasalanan o kasamaan, tulad halimbawa ni Nebuchadnezzar, ito'y ginagawa ayon sa kanyang kagustuhan Hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Basahin natin ang James chapter 1, verse 13. James chapter 1, verse 13. James, Santiago 1:13, pakinggan niyo sabi, huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos. Hindi po tinukso ng Diyos si Nebuchadnezzar para matupad yung kanyang decree. Alright? Hindi ho niya inutusan si Nebuchadnezzar na gawin niya yun. You see? Nandun na yun sa puso ni Nebuchadnezzar. Gusto niya yun. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. 14. Kung ang bawat tao ay natutukso na gumawa ng kasalanan o gumawa ng kasamaan, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. So sino may kasalanan? Yung tao. Every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. And
That was exactly ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Yan ayon yan sa kanyang last. Yan. Kaya nga sabi ho dito, chapter, James pa rin tayo. I think in chapter 4, ayan, verse 1. Tingnan niyo po, chapter 4, verse 1. Saan naggagaling ang mga labanan, digmaan, patayan? Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba nagbubuhat dito? Sa inyong mga kalayawan na bumabaka, sa inyong mga sangkap, kayo'y nag-iimbot. Yun, si Nebuchadnezzar nag-iimbot eh. Gusto niya imbutin lahat ng mga bansa eh. Gusto niya makonquer lahat ng mga bansa. Oh. Para dakila siya, hari siya. Para supremo siya, dakilain siya. Yun, nagkaroon siya ng pag-iimbot eh. Kayo'y nangag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangag-iinggit at hindi maaaring kamtan. Kaya pagka ang tao'y meron siyang pagnanais, meron siyang pinag-iimbutan dahil wala siya at gusto niya yung wala sa kanya makuha niya at pagka hindi niya makuha, pumapatay. So, gagamit na ng dahas. Okay? So, yung pagnanais po ni Nebuchadnezzar na lipulin ng mga bansa, lalo na ang Huda, galing yan sa sarili niya, hindi po yan itinanim ng Diyos para lang matupad yung decree niya. Hindi oh. Ginamit lang ng Diyos yung kasamaan ni Nebuchadnezzar. Total naman, papunta naman siya doon eh. E di doon ipihit ng Diyos para matupad yung kanyang plano na parusahan ang Juda. At yan ang dahilan kung bakit matapos ma-accomplish ni Nebuchadnezzar yung plano ng Diyos, siya naman ang babalingan ng Diyos. Parurusahan niya si Nebuchadnezzar. Kasi hindi ho siya excused. Guilty din siya. Pumapatay siya. You see? At pumapatay siya ayon dito dahil sa lust. Yan. Pag-iimbot. At kayo'y nangaiinggit at hindi maaring kamtan, kayo'y nangakikipag-away at nangakikipagbaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. So, naintindihan po natin mga kapatid. Yan po yun eh. Alright. No one will stand before God and say, "You made me do it." Why? Because God is righteous. Amen. And He hates unrighteousness. He hates evil. He hates wickedness, injustices. And therefore, He promises judgment. Hindi ibig sabihin, ginamit niya si Nebuchadnezzar, natutuwa siya sa kasama ang gagawin ni Nebuchadnezzar. Hindi. Kaya parusahan din niya si Nebuchadnezzar. Kasi mali gagawin niya eh. Pinarusahan ng Diyos ang bayan ng Huda dahil masama ang Huda, gumamit ang Diyos ng isang masamang bansa. Pero yung masamang bansang yon, parurusahan din ng Diyos. Unfair ang Diyos? Patas po siya. Kasi baka magtaka kayo, bakit niya ginamit si Nebuchadnezzar? Tinawag pa niyang serban. Tapos parurusahan din naman pala. Kasi ang Diyos righteous. Yeah. And He hates unrighteousness. He hates murder. He hates patayan. He hates violence. No, He hates wickedness, injustices. Therefore, He promised judgment. At yan po yung sinasabi din, parehas din po yan sa Revelation chapter 20, verse 13, kapag ka ang Diyos ay magja-judge na at hahatulan niya ang lahat ng mga tao. Puntahan po natin Revelation chapter 20, verse 13. Revelation chapter 20, verse 13.
At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Lahat yan, puro yan mga unregenerate, mga unsaved, unbeliever, reprobates po lahat yan. At sila'y hahatulan. At sila'y hinatulan, bawat tao, ayon sa kanyang mga gawa. Hindi po sinabing at sila'y hahatulan ayon sa kanyang sovereignty, o ayon sa kanyang decree, o ayon sa kanyang will of purpose. Hindi po sinabi po dyan, sila'y hahatulan ayon, ang tao po'y hahatulan ayon sa kanyang mga gawa. Bawat tao. Nakita ho ninyo? God will deal every single person, every single man on this earth according to his works. Yan. Another example ng governmental ways o dealings ng Diyos ay Exodus chapter 32. Punta tayo sa Exodus chapter 32. Umpisa natin sa talatang 7. Ang pangyayari po, mga kapatid, ay wilderness. Panahon ni Moises, bayang Israel, at kabibigay lang ng Diyos ng 10 utos kay Moses. Si Moses, sa mga sandaling ito ay nasa bundok pa ng Sinai, Mount Sinai. Habang si Moses ay nando sa bundok, may nangyayari doon sa baba, sa paanan ng bundok. Ano nangyari? Nainip kasi sila kay Moses. Tagal ni Moses doon sa bundok Siguro 80 days siya nando doon Nainip, yung mga tao, nainip na, kaya sabi nila kay Aaron, Aaron, gawan mo kami ng Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, nagpagawa sila ng golden calf, gintong baka, at yun ang kanilang sinamba. At ang sabi nila, ito ang Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Yun yung talatang 4. At kanyang tinanggap sa kanilang kamay, si Aaron, tinanggap niya sa kanilang mga kamay at niyari sa pamagitan ng isang buril at ginawang isang guyang binubo at kanilang sinabi, ang mga ito ang maging iyong mga Diyos, o Israel, na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Biro mo yan. Nirepresent nila ang Diyos sa pamagitan ng isang golden calf or graven image. At dinagalit ang Diyos. So basahin natin ang talatang 7. At sinalita ng Panginoon kay Moses, yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nagsisama. So sino may problema? Ang bayang Israel. Anong problema? Naging masama sila. Nagsisama. At dahil dyan, siyempre, a-action ng Diyos. God will act accordingly. Alright? God will deal with them squarely and fairly. Verse 8, sila'y humiwalay na madali sa daan na aking iniutos sa kanila. Yan ang kanilang disobedience. Sila'y gumawa ng isang guyang binubo at kanilang sinambat, kanilang hinain o hinainan. At kanilang sinabi, ang mga ito'y iyong maging mga Diyos, o Israel, na nagsampa sa iyo mula sa lupain ito. Gaano kasakit sa Diyos yan? Samantalang siya ang naglabas sa Egypt. Ngayon ang sasabihin itong naglabas, itong gintong bakang ito, naglabas sa iyo o sambahayan ni Israel. Kaya, sinabi ng Panginoon sa verse 9 kay Moises, aking nakita ang bayang ito, at narito isang bayang may matigas na ulo. Isa yan sa karakteristik ng Israel. Hanggang ngayon, ang Israel ay matigas pa rin ang ulo. Hindi pa rin nagbago. Verse 10, ngayon, ito na ang parusa. Ito na kung paano i-deal sila ng Panginoon. Ngayon, bayaan mo nga akong upang ang aking pag-iinit ay mag-alab laban sa kanila, at upang aking lipulin sila, at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa.
dito, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagkadismaya laban sa Israel dahil sa kasalanan ito. At ang kanyang determinasyon, no, na pairali ng kanyang justice o katarungan at sila'y puputulin, cut off o papatayin. Sa verse 10, inilahad po ng o kaya'y ipinapahayag o inilalantad tayo ng kasalanan sa puot ng Diyos. Ang kasalanan ang naglalantad sa tao sa puot ng Diyos. At yung puot ngayon, kung hindi po mapapawi ng banal na awa, talagang susunugin ang tao na parang dayami. Makatarungan sa Diyos na hayaan ng batas na kumilos laban sa mga makasalanan. At agad silang putulin laban sa mga makasalanan o agad silang putulin mismo sa kanilang mga kasalanan. Yan. At kung gagawin niya ito, siyempre po mga kapatid, hindi po magiging kawalan huyan o kahihiyan sa Diyos. So yun po yung balak ng Diyos Lilipulin na silang lahat. Tapos, paano na yung kanyang bayang Israel? Ang sabi ng Panginoon, gagawin niyang dakilang bansa si Moses. So yun po yung plano, no? Nung marinig po yan ni Moses, sabi ng nag-react siya, reply. Sapagkat kung titingnan po natin yung sinabi ng Diyos kay Moses, gagawin kitang dakilang bansa. Teka, kung ikaw si Moses, payag ka? Ikaw na ang gagawin ng Panginoon na dakilang bansa. Alam nyo, ito ay tempting offer, no, kay Moses. Nakakatiyak ako, sinusubok ng Diyos dito si Moses by offering to palitan niya yung Israel, tapos mula sa kanyang sarili, pamilya, gagawa ang Diyos ng isang bansa. Malaking offer yan. Magandang offer yan. By the way, nagbago ang Diyos sa kanyang layunin? Ay di ba kaya nga niya inilabas yung Israel mula sa Egypto, gagawin niyang kanyang bayan. Dadali niya doon sa lupain ay pinangako niya sa mga ninuno nila, si Abraham, Isaac, and Jacob. Ba't ngayon parang nagbabago ang Diyos? Ha? Sa galit, ano? Sa galit ng Diyos. So, ibig bang sabihin ay papalitan na ng Diyos yung kanyang plano? O kala ba natin kanina, ang Diyos di nagbabago ng pag-iisip? Bakit ngayon para bang nagpapahiwatig ang Diyos na binabago niya na ang kanyang plano at ang kanyang gagawing pagbubuo ng sambayan ay manggagaling na kay Moses? Yan. Kaya tempting po ito. What if kung si Moses ay selfish? Makasarili siya at hindi niya naisipin yung bayang Israel. At sabihin niya, maganda to magiging sikat ako nito. Magandang pribileyo ito. Paano mga kapatid kung lipulin nga ng Panginoon lahat yan, di mababagong plano ng Diyos. The proposed destruction of Israel was not in God's plan. Ang plano, sinabi na ho yan sa sa Exodus chapter 3, mga kapatid, para maintindihan natin.
In Genesis chapter 3. Sinabi na, Exodus chapter 3. Sinabi na ito ng Panginoon kay Moses. Tingnan yung plano ha. Ito yung plano para maintindihan natin. Compare po natin mga kapatid. Verse 17. And I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt, unto the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, unto a land flowing with milk and honey. That was the plan. Another, in chapter 4, inulit po yan. In chapter 4. No. In chapter 5. No, in chapter 6. I'm sorry. Chapter 6, verse 7. Ayan. Nung nag-refuse si Pharaoh na hindi niya palabasin o palalayain ang bayan ng Diyos, medyo nadismaya yung mga elders ng Israel. At parang napanghinaan na sila ng loob, pero in-encourage pa rin sila ng Panginoon. At sinabi pa rin ng Panginoon, promise niya. Verse 7, And I will take you to me for a people, and I will be to you a God, and ye shall know that I am the Lord your God, who bringeth you out from under the burdens of the Egyptians. Verse 8, And I will bring you unto the land, and I will bring you in unto the land, concerning which I did swear. Sinumpa pala ng Diyos to to give it to Abraham, to Isaac, and to Jacob, and I will give it you for an heritage. I am the Lord. Ba't ngayon parang nagbabago na? Hindi po ang Diyos ang nagbago o nagbabago. Ang nagbago po sitwasyon ang nagbago yung mga tao And so kailangan ng Diyos, i-deal sila accordingly. Dahil mismo nilabag nila yung kautusan ng Diyos Kaya tama lamang kung sila'y lilipulin ng Diyos, tama lang. Parurusahan sila ng Diyos. Tama? I-exercise ng Panginoon yung kanyang righteousness, justice. Yan. Yung kanyang holiness. Kabibigay lang, kaluluto lang ng kautusan, huwag kang gagawa First commandment nga yun huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Aba, hindi pa sila nakakahalis doon. Kabago-bago lang, hindi pa nakakababa si Moses. Ayan, mismo. Ginawa na, luto na. Yung Diyos-Diyosan nila. May parusa yun. So kung lilipulin sila ng Diyos, tama ba? At kung sila nilipol ng Diyos, nagbago ba ang kanyang plano? Kung sakali alright. Wala matitira, ubos sila. Si Moses lang. Alright. Nang marinig yan ni Moses, balik tayo mga kapatid. Maganda talaga itong pag-aralan natin Sa verse 11 ng chapter 32, by the way, hindi magiging kawalan para sa Diyos ang malipol ang Israel. Hindi kawalan sa Diyos yun. Dahil ang Diyos naman Almighty, kanyang gawin kung anong gusto niyang gawin, di ba? Magagawa niya kung gugustuhin niya. Nang marinig yan ni Moses, sabi sa verse 11, at dumalangin si Moses sa Panginoon niyang Diyos. Nagsumamo si Moses sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang iyong pag-iinit ay pinapag-aalab mo laban sa iyong bayan na iyong inilabas sa lupain ng Ehipto sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan at ng makapangyarihang kamay? Bakit sasalitain ng mga Ehipsyo na sasabihin, okay, Panginoon, kung yan ay itutuloy po ninyo, ano na lang ang sasabihin ng mga
Egyptians. Dahil sa kasamaan, inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipulin sila sa balat ng lupa. E di kahiya-hiya. Kahiya-hiya tayo niyan. Kaya iurong mo ang iyong mabangis na pag-iinit at pagsisihan mo. Dito ako na-amuse mga kapatid. Pinagre-repent ni Moses ang Diyos. Repent! Kakaiba, ano? Di ba ang Diyos ang dapat magsabi niyan sa tao? Magsisi kayo, magsisi ka. Aba, ay dito ang Diyos ang pinagsisisi ni Moses. Pwede ba yun? Pahig ang Diyos doon? Ano ibig sabihin? Baguhin nyo. Baguhin nyo isipan nyo. Iurong mo yung mabangis na pag-iinit at pagsisihan mo ang kasamaang ito laban sa imbayan. Verse 13, alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel na iyong mga lingkod, na silang iyong mga sinumpaan sa iyong sarili at mga pinagsabihan, aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at lahat ng lupang ito na aking sinilitay, aking ibibigay sa inyong binhi at kanilang mamanahin magpakailanman. Nung narinig yan ng Diyos, nagalit ba ang Diyos sa sinabi ni Moses? Sabi ng Panginoon sa kanya, umalis ka dyan. Di ba? Sabi niya sa talatang, teka. Ang sabi niya kasi dito sa chapter 32, verse 10, let me alone. Yan, sabi niya sa verse 10 bayaan mo ako. Kaya ang ginawa ni Moses nangialam. Sabi ng Panginoon, bayaan mo ako. Lilipulin ko lahat yan. Pabayaan mo ako. Ang ginawa ni Moses, namagitan. Si Moses ay nakatayo sa gap. There was a gap at namagitan para pigilin ang puot ng Diyos. Nagpaliwanag siya. At ano ang naging reply ng Diyos? Look at in verse 14. At pinagsisihan ng Panginoon ang kasama na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. Abay, nakinig ang Diyos kay Moses. Analyze natin. Ano ang ating makikita dito, mga kapatid? Una, ang nakita ko dito, mga kapatid, pinayagan ng Diyos si Moses na gamitin niya yung kanyang rational thinking, yung rational explanation. Nagpaliwanag si Moses. Which is tama. Mali ba? Mali ba yung katwiran ni Moses, yung kanyang paliwanag? Di ba tama naman? Panginoon, anong sasabihin ng mga kaaway natin, yung mga Egyptians? Nilabas mo yung bayan mo, tapos hindi mo kaya papatayin mo lang doon sa wilderness? Hindi mo na kaya? Para bang sinasabi na magiging kahiyaya pag nabalitaan yan. Kaya iurong mo ang iyong galit. Kumbaga, pwede kayong magalit. Alright? But don't be angry too much. Magalit kayo, parusahan niyo sila, pero huwag kayong magalit ng sobra at papatayin niyo sila. Tama lang magalit. Pag ang tatay ay nagalit dahil yung anak niya nagkasala, nagkamali, didisipinahin, pero hindi papatayin. Didisipinahin. Tama magalit ang Diyos. Nagalit siya. Kasi nga, masama ang ginawa kasalanan offensive sa Diyos yun. Nasaktan ng Diyos. Pero yung hahantong sa kanilang kamatayan,
para hindi makatwiran, ano. So, umapila doon si Moses. Nangatwiran si Moses. Ginamit niya yung kanyang rational thinking, rational explanation. At ito pang sabi niya, look at in verse 13. Pangalawa, umapila si Moses sa revealed will ng Diyos. Moses did not appeal to God's secret will o yung will of purpose o God's decree. What if, tingnan nyo what if kung naging matapos malaman ni Moses yung sinabi ng Diyos, sabi ni Moses, Panginoon, yun po bang kagustuhan po ninyo? Yan po ba ang balak ninyo, plano ninyo? Ay sige po. Total naman, kayo po ay sovereign God. Kung yan po ang nakadecree, sino ba naman ho ako para tumutol? Sino ba naman ako para tumanggi? Sige po, gawin nyo kung anong nakalulugod sa inyong paningin. Lipulin nyo sila. Di ba? Paano kung gano'n? Kaya lang hindi siya umapil sa sovereign will o sa decretive will ng Diyos Hindi. Doon siya umagre sa preceptive will, sa revealed will. At ano yung revealed will? He appealed to the promise which God Himself made to Abraham, Isaac, and Jacob, which is the covenant of God. You see, ang Diyos ay nakipagtipan. Nangako siya kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, bibigyan sila ng lupain. Dadalhin sila doon sa lupain masagana na flowing with milk and honey. So, paano ngayon yan? Pinaalala ngayon ni Moses. Now, hindi po ibig sabihin ng Diyos ay nakakalimot, kundi binibigyan lamang ng diin ni Moses yung katotohanan ng pangako ng Diyos. Hindi sa ang Diyos nakakalimot kasi sabi niya, remember, verse 13. Ibig sabihin na, ang Diyos nakakalimot? Hindi. Ang layunin niya ay bigyan diin yung pangako ng Diyos. Dahil naniniwala si Moses, ang Diyos, hindi pa bago-bago. Pag ang Diyos ay nangako, tutuparin niya. Amen. Yeah. So para bang ginamit niya yan bilang pang-apila, may covenant po kayo paano ho yun? Babaguhin ho ninyo. Iibahin nyo na. Bagamat, siyempre po, karangalan para sa akin na sa aking lahi, magsisimula ang bayan ho ninyo. Kung si Moses lamang makasarili. So mahal din niya yung kanya mga kababayan. At alam niya, bayan ng Diyos yun At saka meron ng promise ang Diyos kay Abraham. Mga ninuno nila yan, patriarka. So paano yung covenant? Yun. No? And that explains, mga kapatid, kung bakit para bang nag-iba ang isip ng Diyos. Hindi po siya nagbago. Ang nagbago po ay ang kanyang governmental ways o dealing. Hinayaan ng Diyos si Moses na magpahayag ng kanyang isipan at kalooban. At yan ang nagpapatunay, mga kapatid, bagamat may decree ang Diyos, bagamat predestined na lahat ng bagay sa mundong ito, pero hindi po ibig sabihin ng tao po ay robot. Malihong pagkakaintindi ng mga Armenian Kasi ang mga Armenian po, hindi sila naniniwala sa predestination. Hindi po sila naniniwala sa decree na lahat ng bagay fix na, lahat ng bagay appointed, determined ng Diyos, at lahat ng mga bagay na determine, appointed ng Diyos, yun lamang mangyayari. Kaya sabi nila, paano ngayon ang tao? Di wala ng free will. Ang tao daw ay may free will. So,
Kung lahat ng bagay pala nakafix na, edi robot na ang tao. Wrong. Akala mo lang yun. Ito ba robot? Yan ba robot? Nangangatwiran sa Diyos? At inonor ha? Inonor ng Diyos yung paliwanag ni Moses. Oh. Ganyan din tayo mga kapatid eh. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magsabi sa Kanya, mag-open up sa Kanya, magpaliwanag sa Kanya. Lalo na kung alam natin mga kapatid na tayo'y tama sapagkat yung ating mga sinasabi ayon sa Kanyang salita. Kaya nga pagdating sa panalangin mga kapatid ibibigay ng Diyos yung kahilingan mo kapag ang kahilingan mo na ayon sa Kanyang salita. I-honor yan ng Panginoon. See? Di ba? Kung yung hinihingi mo, alam mo na itong kalooban ng Diyos Itong sabi niya Kaya kapag ka may pangako ang Diyos sa iyo, may pangako ang Diyos sa atin, batay sa Kanyang salita, yun yung kiniklaim. Kasi siya ang nagsabi noon. Hindi yung mananalangin ka, bigyan ka ng Diyos ng bayat lupa, tapos i-claim mo. In Jesus' name, ibibigay yo. Bakit nangako ba ang Diyos? Asan? Asan ang maliwanag na sinabi niya? Assumption mo lang yun Maraming ganyan, assuming. Tapos i-claim, in the name of Jesus, atin na yan. May faith tayo. Dapat ang faith, hindi blind. Ang faith, base sa sinabi ng Diyos. Pag may sinabi ang Diyos, yun na i-claim mo kasi sinabi ng Diyos yun Naunawaan po ba natin? Hindi wala naman sinasabi sa yung Diyos. Bibigyan ka ng motorsiklo o kaya kotse. Paano mo nalaman yun na ibibigay nga ng Diyos? Paano ko ibigay sa kapahamak mo pa? Paano mo nalaman yun? Nakalooban na ng Diyos yun. Malabo blind faith yun. Dito si Moses, bumatay siya sa covenant ng Diyos. Alam ni Moses yung covenant Hindi magbabago yun. Doon siya bumatay. Kaya inonor ng Panginoon yung sinabi ni Moses. At nalugod ang Panginoon. Kaya siya pinagbigyan. Kasi ang sabi ng Panginoon, I will honor those who honor me. At yung hindi mag-o-honor sa akin, hindi papansinin ng Panginoon yun. Kaya pagdating sa panalangin, huwag tayo assuming. Kaya palaging sinasabi natin, kung kalooban po ninyo, yun. Pag hindi tayo sigurado, kung kalooban. Kaya nga, sa bawat panalangin natin, dinudugtungan natin sa bandang huli na, if thou will. Tulad ng Panginoon Kristo. Di ba? Alam naman ng Panginoon Kristo na mamamatay siya, di ba? Isa-sacrifice niya ang kanyang sarili. Pero hiniling pa rin niya sa Panginoon na kung maaari sana, alisin mo ang sarong ito, ang sarong ito, let this cup pass from me. Pero dinugtungan niya, nevertheless, not my will, but thine be done. Kaya kung may hilingin tayo sa Panginoon, di ba, sasakyan, motorsiklo, bahit lupa, hindi natin alam kung makakabuti ba yun sa atin o hayaan natin ang Diyos ang magpasya kung anong kalooban niya. Pero kung sigurado ka talaga na yun na sinabi sa iyo ng Panginoon, di yun, i-claim mo. Sa iyo yun. Yan po yung mga kapatid. So, dinil lang ng Diyos si Moses ayon sa kanyang conduct. At magandang naging conduct ni Moses. Nalugod ang Panginoon. Natuwa siya sa pangangatwiran ng kanyang servant. Kaya tines lang talaga ng Panginoon si Moses. Hindi sa balak niyang baguhin na plano niya Paano niya babaguhin covenant niya? Di masisira ang Diyos dyan. Kasundo siya kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob Dahil lang sa galit niya Diba? Kaya pagka magandang ating asal, ugali, pamumuhay, malulugod ang Panginoon sa atin
Pero pag hindi ho tayo susunod sa Panginoon, hindi tayo gagawa ng tama, ay naku. Wala. Hindi makikinig ang Diyos. Sabi nga ni David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung ako'y mag-iingat ng kasalanan sa aking puso, hindi ako pakikinggan ng Panginoon. Yan o yan, mga kapatid. Isa pang halimbawa, last, bago tayo magtapos. Maganda rin to. Exodus chapter 4 pa rin. Exodus tayo, chapter 4 naman. Dito sa chapter 4, mga kapatid, katatapos lamang makipag-usap ang Diyos kay Moses para siya ay isugo na pangunahan niya ang bayang Israel sa paglabas sa Egypt. Katakot-takot na objection. Ayaw pa nga ni Moses tumatanggi. Matanggi siya. Sabi niya, bandang uli, Panginoon, wag na lang ho ako. Iba na lang. Nagalit ang Panginoon Buti na hindi siya pinatay ng Panginoon. Sabi niya, sige, kunin mo si Aaron. Siya magiging tagapagsalita mo. Ikaw ay magiging parang Diyos sa kanya. Sasabihin mo sa kanya kung ano yung sinasabi ko sa iyo. At si Aaron ang magsasabi kay Parao. Yan. Katatapos lang. Alright. So, ready na. Pupunta na sila sa Egypt. Si Moses nga pala ay nasa Midian. Kasi umalis siya, di ba, sa Egypt? Kasi may napatay siya ron At tumakbo siya, tumakas siya. At napunta siya sa lupay ng Midian. Doon niya nakilala yung kanyang asawa, si Zipporah. At nagkaroon sila doon ng 2 anak. So pagkatapos noon ay bumalik na si Moses sa verse 18. Chapter 4, verse 18. At si Moises ay yumaon at bumalik kay Jethro na kanyang biyenan at nagsabi sa kanya, pahintulutan mo akong yumaon, isinasamo ko sa iyo at bumalik sa aking mga kapatid na nasa Egypto. At titingnan ko kung sila'y nabubuhay pa. At sinabi ni Jethro kay Moses, yumaon kang payapa. Ayan na. So gagampanan na ni Moses yung kanyang calling. Sinugo siya ng Panginoon doon. Ngayon, habang sila po ay nasa daan, verse 24, talo na tayo sa verse 24. Napapunta sila sa isang inn, I-N-N, inn, or hotel, o lodge, ayan, traveler's inn. At nangyari sa daan, sa dakong panuluyan, na sinalubong ng Panginoon siya at pinagsikapang patayin siya. What? Papatayin ng Panginoon si Moses? Bakit? Paano na yung mission niya? Paano niya pamumunuan yung bayang Israel? Now, alamin natin, bakit? Kasi merong kasalanan si Moses. Meron siyang napakalaking negligence. Ito ay isang covenant responsibility. Hindi niya tinuli yung kanyang panganay na anak. Nakaligtaanan niya. Palibasa, nasa lugar siya ng Midian, ang tagal niyang namuhay doon, nakapag-asawa siya, nagkaroon pamilya. Para bang nawala sa isip niya, or maaaring deliberately binaliwala niya yung covenant ng circumcision. Utos yun ng Diyos sa Genesis chapter 17. Kay Abraham. Kaya nga si Abraham kahit matanda na nagpatuli. Tapos nung nagkaroon siya ng anak na si Isaac, 8 days. Kailangan 8 days tuliin. Because yan ay covenant. Kasunduan yan sa promise ng Diyos kay Abraham para manahin nila yung lupain. So lahat ng mga Hudyong lalaki kailangan tuliin. Hindi nagawa yun Moses. Tapos, paano niya pamumunuan ang bayang Israel? Bad example siya.
mismo hindi niya napangasiwa ang mabuti ang kanyang sambahayan. May problema sa kanyang pamilya. Napakalaking negligence. Kaya papatayin siya ng Panginoon. Now, kung patayin siya ng Panginoon, tama ho ba yun? Ayun ang rule of law. Di ba sabi natin, God deals with us according to His rule. According to His law. Kailangan i-honor ng Panginoon yun. Kahit na si Moses ay espesyal na tao, at siya yung magiging instrumento, pero hindi ho manghihinayang ang Panginoon na patayin siya dahil sa kanyang pagsuway na ginawa. Ulitin ko mga kapatid, hindi po manghihinayang ang Diyos na patayin si Moses dahil siya'y suwail. Kahit Moses pa siya. Ngayon, nung nalaman niya ng asawa niya, si Zipporah, tingnan niyo po nangyari. 25. Nang magkagayoy sumunggab si Zipporah ng isang batong matalim at pinutol ang balat ng masama ng kanyang anak at inihagi sa kanyang paanan. So, tinuli niya. Alam ni Zipporah, may problema. May disobedience. At niremedyohan ni Zipporah agad-agad, immediately. At inihagi sa paanan ni Moses at kanyang sinabi, tunay na ikaw sa akin ay isang asawang mabagsik. Verse 26, sa gayoy kanyang binitiwan siya. Nang magkagayoy kanyang sinabi, isang asawa kang mabagsik dahil sa pagtutuli. Hindi ho natuloy ang balak ng Diyos na patayin si Moses. Bakit? Naremedyon. O, kita nyo kung gaano ka-righteous ang Diyos. Kahit na balak na ng Diyos patayin si Moses, pero dahil sa itinama naman ni Zipporah yung naging pagkakamali nila at lalo na ang kanyang asawa, hindi tinuloy. Na-abort. Na-abort. Anong tawag dito? Na-prevent. Na-prevent yung threat. Kita nyo? Ngayon, nagbago ba ang Diyos? Hindi. Ang nagbago ay sitwasyon. Siyempre, kailangan God must act or God must deal accordingly. Sinunod naman eh. Yeah. Hindi niya itinuloy. Kita nyo kung gaano kabuti ang Diyos. Ano? At nakita nyo, yung dugo ang naging dahilan eh. Kaya na-prevent yung banta ng kaparusahan. Yan. Kung si Moses kaya ay pinatay ng Diyos, magiging hadlang yun sa plano ng Diyos? Hindi. Hindi po yan malaking kawalan sa Diyos. Hindi po yan hindi po mangangahulugan na hindi na mapapangyari ng Diyos ang kanyang layunin. Pwedeng gumawa ang Diyos, pwedeng kumilos ang Diyos, pwede pa rin papangyarihan ng Diyos ang kanyang layunin kahit wala si Moses. Bakit? Sapagkat siya Diyos. Yun nga lang, sayang yung pribilehiyo na magamit si Moses bilang katuparan ng layunin ng Diyos. Anong lesson dito mga kapatid? Lahat ng panukala, lahat ng plano ng Diyos, mangyayari yan. Pero di ba mga kapatid, isang magandang pribileyo at malaking karangalan na sa pagtupad ng Diyos ng kanyang layunin, ikaw ang gagamitin? Hindi ba napakalaking pribileyo yan? Tapos tatanggi ka? Aayaw ka? Kahit umayaw ka, kahit tumanggi ka, mapangyayari pa rin ng Diyos ang kanyang kagustuhan. Yun nga lang, na mismo yung pagkakataon na magamit ng Diyos.
You see? Sabi ko nga, dati, no man is indispensable in the sight of God. Pero sayang yung pagkakataon na makapanilbihan tayo sa Panginoon. Na ikaw ang gagamitin niya para matupad yung kanyang purpose. Hindi ba napakalaking pribileyo yan at karangalan? Kaya huwag tayong tatanggi. Huwag tayong tatanggi, mga kapatid. Tanggapin natin kung ano ang kaloob ng Diyos sa atin. At gawin natin ang meron pong kasigasigan at kasipagan. At katapatan. Di ba? Napakasarap malaman na ikaw ang kasangkapan ng Diyos sa katuparan ng kanyang purpose. Ikaw ang ginamit niya. Pero dahil sa ikaw ay suwail, tanggalin ka ng Panginoon. Tulad nangyari kay Saul. Privilege na nga siya na maging hari. Kaso hindi siya sumunod Tinanggal siya ng Panginoon, pinalitan siya. At kahit na siya ay nagsumamo pa, hindi na mababagong pag-iisip ng Diyos. Kaya sabi ni Samuel, ang Diyos ay hindi nagsisisi. Dahil itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin ng Panginoon. Yan po yung righteousness ng Diyos. Tinrato ng Diyos si Saul ayon sa kanyang conduct. Yan ho yun. At dito makikita natin sa mga illustration na binasa natin pinag-aralan, bagamat ang Diyos ay sovereign God, ina-exercise niya ang kanyang sovereign will, pero ang will ng Diyos hindi ho arbitrary. No? Na ibig sabihin kikilos ang Diyos spontaneously kung anong gusto niya. Tulad nun, gusto na pala niyang patayin si Moses. Hindi tinuloy. Kasi may gumawa ng remedyo misis niya Di ba? Kung ang Diyos ay sovereign God na malupit at arbitrary ang kanyang kalooban, di sana pinatay niya na si Moses. O kaya inilipol niya na ang Israel. Di ba? Pero may namagitan si Moses By the way, napakagandang illustration yon. Yung ginawang pamamagitan ni Moses ay larawan ng ating Panginoon Kristo. Pakinggan mo mabuti. Ang Diyos ay galit sa mga gumagawa ng kasalanan. At ayon sa hustisya at katuwiran ng Diyos, parurusahan niya mga gumagawa ng kasalanan. Parurusahan niya ang mga nagtatakwil sa kanyang salita at sa ebanghelyo, sa kanyang anak. Pero may namagitan, si Jesus Christ. Dapat tayo, parurusahan na ng Diyos, di ba? Pero namagitan ng ating Panginoon Kristo. At kanyang inandog ang kanyang sarili. Habang sabi ng Panginoon, Ama, ako na. Ako na ang magbabayad ng kanilang kasalanan. Ako na ang mamamatay para sa kanila. Bagamat karapat dapat sila ng iyong parusa, sa akin mo na igawad ang iyong parusa. Ibibigay ko ang aking sarili upang sila ang maligtas at ako ang mamatay. Ganyan po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya yung galit sa atin ng Diyos napawi because of His Son. At sa pamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus, napawi ang ating mga kasalanan. Katulad din sa dugo nung anak ni Moses. Nakita ng Panginoon yung dugo, naibsan ang kanyang galit. At hindi niya na itinuloy na patayin si Moses. Kapag nakita ng Diyos ang dugo sa iyong puso, He will pass over you. Lalagpasan ka ng Diyos. At hindi mo mararanasan yung kanyang puot at galit, yung kanyang parusa, sapagkat yan ay naranasan na ng kanyang anak para sa iyo.
yung dakilang bagay na ginawa ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Doon nangyari ang ating kaligtasan. Kaya nga siya ang ating tagapagligtas at yan ay ating sinampalatayanan. Diba? Kaya nga ang sino mang na kay Kristo Jesus ay may kapayapaan na sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi nagalit sa Kanya. Dahil nabus ng galit niya sa Kanyang anak eh. At yan ay ginawa ng Panginoon Kristo para sa atin. Purihin ang Panginoon. Now finally mga kapatid, itong mga seemingly na parang ang Diyos ay nagbabago ng isipan. Ang tawag po dyan ay anthropomorphic expression o anthropomorphism. Ano po ibig sabihin yan? Isa po itong theological at literary device na nagtatalaga ng mga katangian, emosyon, aksyon o physical na bahagi ng katawan ng tao sa Diyos. Na para bang ang Diyos ay tao. Para maintindihan po natin, para maintindihan po ng tao ang banal na kalikasan ng Diyos. So, ginagamitan ito para maunawaan ang mga interaction ng Diyos sa tao. Ang tawag dyan, anthropomorphic expressions. Na kung babasahin mo, ay, parang nagsisi ang Diyos. Parang nagbago isip ng Diyos. So, ito yung mga human characteristics, tulad ng physical characteristics, emotions, actions, na ascribe na characteristic sa mga tao, pero inascribe sa Diyos. Kasi kung hindi natin maintindihan eh. O, halimbawa, nakita ng Diyos ang kasama ng mga tao. Bakit ang Diyos ba may mata? At narinig ng Diyos ang kanilang mga dalangin. Ba't ang Diyos ba may tenga? Di ba ang Diyos Espiritu? Ba't may tenga siya? May mata. At umupo ang Diyos sa kanyang luklukan. Ba't ang Diyos ba may puwet? Sabi ni Eli Soriano, ang Diyos daw may puwet kasi umupo eh. Anthropomorphic yun. Karakteristik ng mga tao, yun na inascribe sa Diyos. So, ganun din yung nagsisi, emotion naman, emotion. Nagalit, umibig, ang tawag dyan, anthropomorphic expression. Mga karakteristik na pantao na iniuukol sa Diyos para maintindihan natin. Nawa niyo po? Yan. So, sa atin hong conclusion o pagtatapos mga kapatid, nakita natin ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang tawag dyan eh, the immutability of God. Ang immutable nature ng Diyos ay nakakatakot. Nakakatakot yan sa mga rebelde. Nakakatakot yan sa mga suwail. Sa mga sumusuway. Yung Diyos na nagpahayag na ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, ay hindi po niya babaguhin yan. Hindi po babaguhin ang kanyang katarungan para lamang po maging angkop sa mga kasalanan. Yung kanyang banal na puot ay nananatili sa mga tumatanggi sa kanyang anak. Hindi po niya ikokompromiso, mga kapatid, ang kanyang katuwiran para lamang payapain ang isang nagbabagong mundo. Hayaang sumaiyo itong babala ng Diyos. Ano yon? Pakinggan mo. Sabi sa Ezekiel 24:14, akong Panginoon ang nagsalita, mangyayari, at aking gagawin. Hindi ako magbabalik loob, ni magpapatawad man, ni magsisisi man. Ayon sa iyong mga lakad, at ayon sa iyong mga gawa, kanilang hahatulan ka, sabi ng Panginoon. Ezekiel 24:14. Pero pwede pang ma-abort, pwede pang hindi matuloy kung magsisisi ka. Kung magsisisi ka sa iyong mga kasalanan. At lalapit sa kanyang anak na si Jesucristo na may pananampalataya. Yan ay warning ha. Ngayon, sa atin namang mga mananampalataya, karamihan sa atin ang nabubuhay ng higit sa ilalim ng mga pagsimangot ng Diyos. Kaysa sa mga kanyang mga ngiti,
Karamihan sa atin nakararanas ng kanyang pamalo ng higit pa kaysa sa kanyang mga espesyal na biyaya. Karamihan sa atin nakakaranas ng mas maraming kabalisahan kaysa sa kayapaang di masayod ng pag-iisip. Ang tanong, bakit? Hindi dapat kasi maging ganun eh. At kapag ganitong nangyari sa sino man sa atin, the fault is entirely our own. Ibig ko sabihin mga kapatid, bakit karamihan po sa atin ay nabubuhay way below our privileges? So many of us miss God's best for us. And the reason why, kung bakit nangyari yon, because we fail to do our obligations. Lahat ng bagay sa atin ay napakahirap. At hindi ka ba nagtatanong kung bakit? Bakit lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo napakahirap? Why? Sapagkat ang sabi ng Proverbs 13:15, the way of the transgressor is hard. Ang daan ng mga mananalangsang ay mahirap. Ba't hindi natin na-enjoy yung mga promises, yung mga blessings ng Diyos? Bakit ang kunat, yung mga circumstances hindi favorable sa atin? Kasi wala ho tayo sa ayos. Ang puso natin hindi tama sa Panginoon. Ang ating mga pamumuhay ay wala sa ayos. Out of sync tayo sa Diyos. Labas tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya lahat napakahirap. Kahit ano gawin mo eh. Diba, sinubukan mong solusyonan, gumawa ng paraan, wala pa rin eh. Para kang dagang kosta, takbo ng takbo, pero doon lang sa parang Ferris wheel, hindi ka naman nakakaalis eh. Diba? Ginawa ng Diyos ang lahat sa atin mahirap kasi hindi siya papayag na tayo manatili sa kasalanan at sa pagsuway. Ayaw ng Diyos na tayo'y mag-enjoy sa kasalanan. Ayaw. Kaya gagawa ang Diyos ng paraan para tayo turuan ng leksyon. Para matuto tayo sumunod. Matuto tayo sumunod. See? At para ipakita niya sa ating mga kapatid, it is hard for us to kick against the prick. Napakahirap sumikad sa tinikan. Ikaw rin naman sasaktan pag sisikad ka, sipa ka sa tinikan. So mabuti pa, sumuko ka na lang sa Panginoon. Sundin mo na lang kanyang kagustuhan. Oh. Sabi nga ng Panginoon, kung dininig mo lamang ang aking mga utos. Finally, again, sabi ng Malakay 3:6, I am the Lord, I do not change. Mga kapatid, narito po ang matibay na kaliwan. Hindi maaasahan ng kalikasan ng tao, pero ang Diyos, yes, maasahan siya. Gaano man ako ka-unstable, gaano man pabago-bago ang aking mga kaibigan, hindi kailanman nagbabago ang Diyos. Kung siya ay nag-iiba tulad natin, kung nais niya ang isang bagay ngayon at iba na bukas, kung siya ay kontrolado ng kapritsyo, sino magtitiwala sa kanya? Diba? But He is ever the same. Ang kanyang purpose ay fixed, ang kanyang will ay stable, ang kanyang salita ay sigurado. Narito kung gayon ang isang bato kung saan maaaring tungtungan ng ating mga paa habang ang malakas na agos ay umaagos sa lahat ng bagay sa ating paligid. Magtatapos ako sa isang panalangin na aking nabasa tungkol sa unchanging character ng Diyos. Sabi ng panalangin, unchanging Lord, in a world of relentless change,
you remain ever faithful. Teach me to rest in your unchanging character, to trust in your unfailing word, and rejoice in your everlasting covenant. May your immutability be the foundation of my peace and the song of my worship. Amen. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, na maraming salamat. Matapos namin mapakinggan ang iyong encouraging, comforting words, Panginoon Diyos. Sa inyong stability, unchanging character, immutability, Diyos na talagang maasahan sapagkat hindi nagbabago. Kami po ang nagbabago, kaya yung dealing nyo sa amin ang nagbabago. Pero kayo, kahit kailan di kayo nagbabago. At yan po ang aming napatutuhanan sa aming buhay na sa kabila ng kawalan namin ng katapatan, sa paulit-ulit na pagsuway, Panginoon Diyos namin, sa inyo, kayo po'y nanatili pa rin napakabuti sa amin. Kayo po'y nanatili pa rin tapat sa amin. At ang iyong pag-ibig ay totoong unfailing. Hindi kayo nagbabago. Mabiyaya pa rin kayo sa amin. Yun nga lang po, sa mga kasalan, pagkakamali namin, ay kinakailangan i-deal nyo kami accordingly. Ayon sa inyong righteousness, ayon sa aming conduct, ayon sa inyong rules and laws. O Panginoon, tulungan niyo po kami na makasunod sa iyong kalooban at gawin ang iyong mga utos. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. At sana po, Diyos, huwag niyo po kaming bibitawan sa kabila ng aming mga katigasan. Patuloy pa rin kayo maging patient sa amin. Patuloy niyo kaming tuturuan hanggang sa kami matuto. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na matapos namin ang karerang ito, makapagpatuloy kami hanggang sa dulo, hanggang wakas. Ma-accomplish niyo po ang inyong purpose sa pamagitan namin. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Ano man ang iyong naisin sa aming buhay, gawin niyo kaming instrumento ng inyong pagpapala. Maging kapaki-pakinabang kami sa iyong gawain. Mayroon kaming ma-accomplish, Panginoon Diyos, ayon sa iyong kalooban. At dagdagan niyo po aming pananampalataya. Na patuloy kaming magtitiwala lamang sa inyo sa ginagawa niyo sa buhay namin. Bagamat kadalasan hindi namin maintindihan. Bagamat, Panginoon Diyos, kami ay puno ng kalituhan, kabalisahan, alalahanin. Tulungan niyo po kaming maliwanagan at patawarin niyo kami sa mga pagkakamali namin, sa katigasan ng aming ulo, sa hindi namin pagsunod palagi sa inyo. O Panginoong Diyos, salamat sa mga pagdidisiplina niyo, salamat sa inyong pagtutuwid, sa mga pamalo, sa mga hampas na tinatanggap namin bilang tanda ng inyong pagmamahal sa amin, pagtuturo, disiplina, at patunay na kami inyong mga anak. Patuloy niyo nga pong yung gawin sa amin at bigyan niyo kami ng karunungan at kalamang maintindihan namin ang mga dealings niyo sa aming buhay. Huwag kaming mag-aalinlangan. Patuloy kaming manalig lamang sa inyo sa ginagawa niyo sa aming buhay. Nabili po namin sa inyo, Diyos, ang aming mga sarili, sa inyong mga kamay, gawin sa amin kung anong nakalulugod sa inyong paningin. Ang lahat dito aming dalangin, papuri, pasalamat sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. God bless us all. Hanggang sa muli.